magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao, Pilipinas. Nako, itong edisyon ito ng palatuntunang Batas Barangay sa DCRH ay iniaalay namin sa mga kasambahay na nanonood at nakikinig. Kumusta po kayo? Inday, ate, tita, yaya, ano pa ba? Ano pa bang mga tawag po sa inyo ng inyong mga kasama riyan sa bahay? Kayo pong lahat ay aming tinatawagan ng pansin sapagkat sa inyo po ito. Pag-uusapan po natin ng isang panukalang batas tungkol po sa inyo sapagkat alam po namin sa napakahabang panahon na hindi ho kayo napagtutuunan ng pansin. Kaya dito po sa programang Ideal Partner sa Batas Barangay, sisikapin po natin na malaman kung paano po kayo matutulungan, kung paano po natin mapagsasama-samahan ang isang panukalang batas na sa inyo po ay nararapat lamang na ilaan. Magandang gabi po sa inyo. Ako po si Henry Uri and tonight, kasama ko na naman ang magandang si Attorney Jules Ambito, na si Attorney Greta, kung tawagin namin dito sa Ideal Partner sa Batas Barangay. And of course, Attorney Maruel Liasos, ang kinatawan po ng Ligaspi Albay. Attorney Greta, good evening to you. Yes, Henry, magandang gabi po sa ating lahat at gusto ko lamang i-congratulate ang ating kasamang si Miss May Anonuevo sa kanyang pagkaka-appoint sa OWA Board. Ayan, so asahan natin siguro ang magagandang programa, mas pinaigting pa na programa sa ating mga manggagawa, lalo na sa ibayong dagat ng OWA. At ngayong gabi ay si Panyerong Mars pala, hindi pa nakabati sa kanyang mga constituents dyan sa Albay. Binabati ko po lahat ng nanonood at nakikinig sa ating palatuntunan. Magandang gabi po sa inyong lahat. At ang topic natin ay talagang malapit sa puso nating mga Pilipino sapagkat pag-uusapan yung mga taong malapit sa ating pamilya at sa ating buhay. Walang iba kundi ang ating mga kasambahay. At para simulan ng ating talakayan, alamin na natin kung sinong ating magiging panauhin. Attorney Jules? Yes, ang makakasama po natin sa ating diskusyon ngayon ay walang iba kundi si Miss Lilibet Masamlok. Siya po ang National President ng SUMAPI. Ito ay Samahan at Ugnayan ng mga Manggagawang Pantahanan sa Pilipinas. Magandang gabi, ma'am. Yes, magandang gabi po sa lahat ng mga nanonood sa programang ito. Mukhang si Ma'am marami ba kayong mga kamag-anak na kasambahay o kaibigan? Marami po. And actually po ako ay isa din po ako kasambahay dati. Ngayon po kayo senyora na, senyorita na po kayo. At ngayon po ay naging leader ng Samahan ng mga Kasambahay sa Pilipinas. Ayan. Hindi ho si Manilyn Reynes ang ating kausap. Oo nga. Baka ho tayo nagkakalimutan. Alam ko, maya-maya pa lang, marami na kaming ma-receive na text at tawag kung si Manilyn Reynes ang ating panahon. Hindi po! Ang iyong unang tanong, Attorney Jules. Oo, sa tulong ng ating panahon ngayon, si Miss Lilibet, matanong natin kung mag-definition of terms muna tayo, no? Para sa kaalaman ng lahat. Ano ba ang sinasabi ng batas ukol dito sa mga household helper? Kasi yung iba tinatawag na house worker, household helper, at kasambahay nga. Yung iba, domestic yes, helper. Domestic helper. Yes. So, ano po ba ang termino talagang generic term sa kanila at anong ibig sabihin nito? Masasabing sila ay kasama sa bahay o kasambahay. Okay. Yes, Attorney, akong pagbabasihan po natin yung existing na batas natin ngayon, which is yung labor code lang, ay nakasaad doon yung household service, a service in the employer's home which is usually necessary or desirable for the maintenance and enjoyment thereof and include ministering to the personal comfort and convenience of the member. So, itong definition na to, napaka-vague, no? Kumbaga, napaka-exploitative ng definition na to. Pero ngayon, nagpapasalamat din kami dahil kakapasalang ng International Labor Convention on Decent Work for Domestic Workers na nag-provide ng talagang konkreto na definition. So, actually, yung tinatawag natin na domestic helper, so ngayon, domestic worker na siya. Ina-acknowledge na work talaga yung, yung pagiging kasambahay. Kasi iba parang private engagement yan, hindi siya tinatrato as work Matagal na panawagan na yan na domestic work is work. Diba? Ayun. So, base sa nasabi mo kaninang batas, ano naman ang mga sinasabing pribilehiyo, karapatan o mga duties ng isang employer? Halimbawa ni Henry na may kasama sa bahay, o kasambahay, no? Driver man yan, yaya, tagaluto o labandera natin. Ano po ba ang obligasyon ng isang
amo, employer sa kanyang kasama sa bahay? Sa ngayon po, no, yun nga, patuloy pa rin kami sa pakikibaka para sa pagpasa ng batas kasambahay na isinusulong namin. So maraming batas na pwede nating pagkunan kung saan natin pwedeng i-anchor itong mga rights ng mga kasambahay. So kami may tinatawag kami na 10 pangunahing karapatan ng mga kasambahay. Una na dyan, yung makataong pagtrato, pagbibigay ng proteksyong panglipunan, kagaya ng social security system at PhilHealth, at dapat nabibigyan natin itong mga kasambahay natin. Kasama din dyan yung pagbigay ng tamang sahod. Though sa ngayon, very frustrated pa rin kami, lalo na sa grupo namin, dahil kung pagbabasihan natin yung sweldo sa labor code ay 800 pa hanggang ngayon. It's 800 pesos. Ano ang ba? minimum? Ang minimum wage, lalong-lalo na sa National Capital Region. Attorney Maruel. Ayun nga yung sinasabi ko kasi minimum 800. Ano ba yung tinatanggap na masasabi nating acceptable sa ating mga kasambahay na pasweldo sa kanila? Kung tayo ay rumereklamo doon sa 800 ayon sa ating labor code, ano sa tingin ninyo yung makakasapat na sahod para sa ating mga kasambahay? Para sa amin po ay 3,000, lalong-lalo na dito sa National Capital Region. 3,000 yun ay minimum lamang. Yes. Pero dun sa ibang municipalities, kasi may klase tayo ng munisipyo, no, yung mga first class, second class, magkano ba ang karaniwan o sapat na acceptable nga, sinasabi ni Panyerong Mars, na pasahod sa kanila? Sa mga charter city po, gusto po namin ay dapat 2,000 pesos yung sweldo ng kasambahay, at sa municipality dapat hindi bababa sa 1,500. Yung 3,000 na yun ay sa Metro Manila. I see. Well, ano ba doon sa, may kontrata ba, no? Kasi ang pagkakaalam ko, pag mga kasama sa bahay, pang verbal lang, pinasundo lang si Ining doon sa probinsya, trabaho ka agad. Meron ba usually na usapan man lang o kahit hindi na naging written agreement yan, na yung ito ang standard na ibibigay ko sa'yo, ito yung working hours mo, may ganun ba? Ano ba ang mga ito? Ang nangyayari po ngayon ay verbal agreement lang talaga, walang nangyayari na written contract. Kami talagang pinupush namin na magkaroon ng written contract. Kasi ito ay protection lamang, hindi lang lamang sa domestic worker, kundi sa employer. Ang kahalagahan ng kontrata, dito nakasaad kung ano yung scope ng trabaho ng kasambahay. Dito din nakasaad kung magkano yung sweldo na tinatanggap niya, kailan siya magkakaroon ng day off, kailan siya magkakaroon ng leave. And then nakasulat din doon kung ano yung mga termination ground. Kasi minsan, pag lumabag yung kasambahay sa patakaran ng kanyang employer, basta-basta na lang natin tineterminate. So wala tayong basihan o wala tayong ebidensya na pinaghahawakan. Attorney Maruel, ako may gusto lang malinaw po sa inyo bilang abogado. Kasi itong mga kasambahay na ito, kaiba naman ito sa mga nagtatrabaho sa mga pabrika, sa iba't ibang klase po ng institusyon. Ito kadalasan ay nagtatrabaho lang paisa-isa sa mga kanilang amo. Ano ho ba ang pamantayan ng batas dito o ng Department of Labor dito? Ito bang mga ito ay kagaya din ng mga original na manggagawa na kinakailangan 3 months probationary sila, 3 months after 3 months, pag naka 6 months, regular na kaagad. Anong mga panuntunan po sa mga kagaya nila? Actually, hindi masyadong mahigpit ang mga pamantayan sapagkat ang nakalagay lamang dyan sa labor code, yung pinag-uusapan yan, yung pasahod at kung ano-ano pa. Kaya nga sa kasalukuyang panahon, talagang napakahirap na maging kasambahay sapagkat hindi dyan nakaspecify yung number of hours of work, working condition. So walang batas sa paggawa na naka-spesipiko sa mga kasambahay talaga. So that is why may proposal ngayon sa Congress yung Magna Carta for Household Help. Yan ang tinatawag ngayon. Ano po yung mga provision doon na nakarating po sa inyo? Siguro kasama kayo sa paglalabi, pagkakadraft nitong kung ito. Ano po yung sinasabi ng batas para sa mga... Isa-isahin natin, yung mga salient features. Halimbawa, kanina nabanggit mo yung employment contract. Yan ba ay nire-require doon sa proposed Magna Carta? Nire-require po. Sinasali